7 taon akong naging busabo sa sariling tahanan. Akala ko ikaw ang aking tagapagligtas, Darius. Ngunit ikaw pala ang hayop na sumaksak sa aking likuran. Kinuha niyo ang yaman ko, ang dangal ko, pati ang alaala ng aking ama. Pero tapos na ang panahon ng pagluha. Ang inaakala ninyong kawawang asawa ay ang reynang wawasak sa inyong huwad na mundo. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Sino ngayon ang tunay na basura? Hindi ko na kailangang magpanggap, Marco. Sawa na akong makita ang pagmumukha ng babaeng iyan. 7 taon na palamunin, 7 taon na pabigat. Kung hindi lang dahil sa huling lagda na kailangan ko para sa ari-arian ng mga Villanueva, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada kung saan ko siya pinulot. Ang boses ni Darius ay malamig, matalim, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salitang binitawan niya ay tila mga palasong bumaon sa dibdib ni Althea, na noon ay nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Althea ay nanginginig habang hawak ang isang tray ng espesyal na luto niyang kare-kare. Ito ang paboritong ulam ni Darius. Ngayong gabi ang kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal. Maingat niyang inihanda ang bawat sangkap. Niluto ito ng may pagmamahal sa loob ng 3 oras. Sa pag-asang kahit papaano ay mapangiti niya ang asawa at mabawasan ang lamig sa kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat patak ng pawis na inilaan niya sa kusina ay tila naging lason na ngayon sa kanyang lalamunan. Ang tray na hawak niya ay dahan-dahang ngihiwalay sa kanyang mga daliri. Ang init ng pagkain na dumarampi sa kanyang balat ay hindi na niya maramdaman dahil ang buong katawan niya ay tila binalot ng isang makapal at nagyayelong anino. Pero Darius, asawa mo pa rin siya. Wika ni Marco na may himig ng tawa. 7 years is a long time. Hindi ka ba kahit kaunti ay nakaramdam ng awa? Ang awa ay para sa mga taong may pakinabang, sagot ni Darius. At narinig ni Althea ang tunog ng baso na tila nagdiriwang. Si Althea ay isang anino lamang ng nakaraan na kailangan ko nang burahin. Pagkatapos ng pirmahang ito, wala na siyang puwang sa buhay ko. Si Clara ang babaeng nararapat sa tabi ko. Hindi ang isang tuyot at walang silbing katulad niya. Isang biglang yabag ang narinig ni Althea mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya makakilos, isang marahas na kamay ang tumama sa tray na hawak niya. Ang pagkain na pinaghirapan niya ay bumagsak sa sahig. Kumalat ang madilaw na sarsa sa mamahaling carpet at ang mga pinggan ay nagkabasag-basag. Ano na naman itong kalat na ginawa mo, Althea? Napakawalang kwenta mo talagang babae ka. Ang tinig ni Doña Remedios ay pumailan lang, puno ng puot at pangungutya. Nakatayo ang matanda sa gitna ng pasilyo, nakataas ang kilay at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi nito pinansin ang pagkataranta ng manugang. Sa halip, itinuro nito ang maduming sahig. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal ng carpet na ito, mas mahal pa sa buhay mo. Hindi ka na nga marunong mag-ayos ng sarili mo, pati pagdadala ng tray ay hindi mo pa magawa ng maayos. Kaya ka nilalayasan ng asawa mo dahil mukha kang basahan na naglalakad. Lumabas si Darius mula sa opisina, kasunod si Marco. Wala man lang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa mukha ng kanyang asawa nang makita ang basag na mga pinggan at ang umiiyak na si Althea. Tiningnan lamang niya ito nang may pandidiri. Tila ba isa itong insektong nakaharang sa kanyang daan. Linisin mo yan, Althea. Utos ni Darius sa boses na walang emosyon. At huwag kang magkakamaling umiyak sa harap ko. Nakakasuka ang kahinaan mo. Dahan-dahang lumuhod si Althea sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa maliliit na piraso ng basag na porselana. Ngunit ang hapdi niyon ay wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Sinimulan niyang pulutin ang mga piraso gamit ang kanyang hubad na mga kamay. Ang matatalas na dulo ng pinggan ay humiwa sa kanyang mga daliri at ang pulang dugo ay humalo sa kulay ng sarsa sa sahig. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin sa itaas. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha na basang-basa na ng luha. Narinig niya ang mga yabag ni na Darius at Doña Remedios na palayo ang kanilang mga tawanan at bulungan na tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay na iyon, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang naririnig ni Althea. Bawat piraso ng basag na pinggan na kanyang pinupulot ay tila mga piraso ng kanyang sariling dangal na pilit niyang tinitipon, kahit alam niyang hinding-hindi na ito muling mabubuo sa paraang dati.
Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luha, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang malamig at matalim na katanungan ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Ito ba ang kapalit ng 7 taon kong pananahimik? Ito ba ang halaga ng pag-ibig na ibinigay ko sa taong pumatay sa alaala ng aking ama? Isang mapait na ngiti ang sandaling gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatingin sa kanyang dugo ang mga daliri. Ang bawat patak ng dugo sa sahig ay tila isang sumpa, isang pangako na ang Althea na nakilala nila, ang Althea na sunod-sunuran at mahina, ay namatay na kasabay ng mga basag na pinggang ito. Gaano pa katagal ang kailangang dumaan bago magbayad ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya? Hanggang kailan siya mananatiling bilanggo sa bahay na itinayo gamit ang sariling yaman ng kanyang pamilya? Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima rito, Althea. Ang dumi-dumi mo ng tingnan, nakakasuka. Ang tinig ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng hangin na yuminginig sa buong pagkatao ni Althea. Nakatayo ang matanda sa pintuan, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang ngiting puno ng pait. Hindi man lang nito tinignan ang dugo ang mga daliri ni Althea na pilit pinupulot ang mga huling piraso ng basag na pinggan sa sahig. Sa halip, lumakad ang matanda palapit, at ang dulo ng kanyang sapatos ay sadyang tumapak sa isang maliit na piraso ng baso, dahilan upang lalong bumaon ang pait sa silid. "Mommy, please, masama po ang pakiramdam ko," mahinang usal ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na hapos ng hangin, paos, at puno ng pagod. Masama ang pakiramdam? O baka naman nag-iinarte ka lang para makatakas sa mga gawaing bahay? Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. "Magpasalamat ka nga at pinatitira ka pa namin dito. Kung wala si Darius, baka nasa ilalim ka na ng tulay ngayon, namamalimos ng pagkain. Huwag mong kakalimutan na utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo." Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na lalong humigpit sa leeg ni Althea. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na hinahanap ang mukha ng kanyang ama sa kanyang gunita. Naaalala niya ang mga huling sandali bago ito pumanaw, ang mga dokumentong hindi niya naintindihan, at ang biglang paglitaw ni Darius na nangakong poprotektahan siya. Sa loob ng 7 taon, naniwala siya na ang lahat ng luho niya ay galing sa pawis ni Darius. Naniwala siyang wala siyang halaga kung wala ang pamilyang ito. "Tumayo ka na riyan," utos ni Doña Remedios, habang kinukuha ang isang pamaypay. "May mga darating na bisita ngayong gabi, ang mga business partners ni Darius mula sa Singapore. Ayaw kong makakita ng kahit anong dumi sa sala. At ikaw, magbihis ka ng maayos. Huwag kang magpapakita sa harap nila na parang isang pulubi. Manatili ka sa kusina at siguraduhin mong laging puno ang mga baso nila. Do not embarrass us, Althea. Alam mo kung anong mangyayari kapag naging pabigat ka na naman." Pinilit ni Althea na tumayo kahit na kumikirot ang kanyang mga tuhod. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Nang makapasok siya sa banyo, tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang masayahing Althea na kilala niya noon. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang kanyang balat ay tila nawalan na ng buhay. Nagsimula ang gabi ng pagtitipon. Ang bahay ay napuno ng malakas na tawanan, ang tunog ng mga mamahaling baso na nagbabanggaan, at ang halimuyak ng mga imported na pabango. Si Althea ay parang isang anino na pabalik-balik mula sa kusina patungo sa sala. Hawak niya ang isang tray ng wine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at gutom. Nakita niya si Darius sa gitna ng mga bisita, nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, tumatawa at tila walang dalang pasanin sa mundo. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na iniwas ni Darius ang tingin, na para bang isang malaking kahihiyan para sa kanya na makita ang asawa na nagsisilbi sa mga bisita. "Oh, who is she?" tanong ng isang bisitang babae, habang nakatingin kay Althea na naglalagay ng pagkain sa buffet table. "Ah, she's a distant relative," mabilis na sagot ni Doña Remedios, na may kasamang peking ngiti. "Tinutulungan namin siya dahil wala na siyang mapuntahan. Mahirap na ang buhay ngayon, kailangang maging matulungin sa mga kapuspalad, di ba?" Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Althea. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang legal na asawa ni Darius, na siya ang nag-alaga sa kanila sa loob ng 7 taon. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at magpatuloy sa kanyang gawain,
Habang tumatagal ang gabi, lalong sumasama ang pakiramdam ni Althea. Ang paligid ay tila umiikot, ang mga boses ng mga tao ay nagiging malabo. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo sa lason na bumabalot sa silid na iyon. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa malawak na hardin. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nanginginig na katawan. Naglakad siya patungo sa madilim na bahagi ng garden, malapit sa mga malalabay na puno ng nara, kung saan ang liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing gabay. Ngunit huminto ang kanyang mundo nang makarinig siya ng mahihinang bulong mula sa likod ng malaking gazebo. Isang boses na kilala niya, isang boses na madalas bumulong sa kanya ng mga pangako noon. "I can't wait anymore, Darius. Kailan mo ba siya palalayasin? Sabi mo makuha mo lang ang huling pirma niya, tapos na ang lahat." Wika ng isang babae, ang boses ay malambing, ngunit puno ng kamandag. "Konting tiis na lang, Clara. You know I only love you." Ang babaeng iyon, isang gamit lang siya sa plano ko. Sa oras na mapasa akin ang lahat ng shares ng Villanueva Global, hinding-hindi na niya masisilayan ang bahay na ito. "She's nothing but a tool for my success," sagot ni Darius. Napatakip ng bibig si Althea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang silweta ng dalawang tao. Nakita niya ang kanyang asawa, si Darius, na may hawak na ibang babae sa baywang, at ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng puyos at pagtataksil. Ang huling pader na nagpoprotekta sa puso ni Althea ay tuluyan ng gumuho. Ang katahimikan ng gabi ay napuno ng ingay ng kanyang sariling pagkabigo. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatitig sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Hanggang kailan ako mananatiling biktima sa sarili kong kwento? Huwag kang lilingon, Hija. Manatili kang nakatitig sa kawalan at pakinggan mo ang boses ko. Kung hindi ay mapapansin nila ang iyong panginginig. Ang bulong na iyon ay hindi galing kay Darius o sa mga anino ng kanyang pighati. Galing iyon sa isang matandang lalaki na nakayuko sa likod ng mga palumpong ng rosas, may hawak na gunting sa hardin, at tila abala sa pag-ayos ng mga tuyong dahon. Si Lolo Ben. Siya ang pinakamatandang trabahador sa mansyon, ang nag-iisang tao na tila hindi nabubulag ng ningning ng pera ni Darius. Napahinto si Althea. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Ang imahe ni Darius at Clara sa gazebo ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan, isang sugat na sariwa at kumikirot. Ngunit ang boses ni Lolo Ben ay may dalang kakaibang awtoridad, isang pamilyar na himig na tila nagmula pa sa panahon ng kanyang kabataan. "Lolo Ben," ang tanging nausal ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng malamig na hangin. "Huwag kang iiyak para sa kanila, Althea. Hindi sila karapat-dapat sa kahit isang patak ng iyong luha." Patuloy ng matanda, nang hindi man lang tumitingala. 7 taon kang nagbulag-bulagan, anak. 7 taon mong pinaniwala ang iyong sarili na ikaw ay may utang sa mga taong nagnakaw ng iyong kinabukasan. Dahan-dahang lumapit si Althea, kunwari ay tinitignan ang mga rosas. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang manipis na yelo. "Ano ang ibig ninyong sabihin? Si Darius, siya ang nagligtas sa akin nang mamatay si Papa. Siya ang nagbayad sa lahat ng mga utang ng aming pamilya." Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot ng mga labi ni Lolo Ben. Sa wakas tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang lihim na matagal nang kinimkim. Inabot niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang lumang susi na may kalawang, ngunit may nakaukit na letrang V sa dulo. "Ang iyong ama ay hindi kailanman nalubog sa utang, Althea. Ang kumpanya ng mga Villanueva ay hindi bumagsak dahil sa kahinaan. Pinabagsak ito mula sa loob. Si Darius, ang kanyang ina, at ang iyong pinsan na si Marco. Sila ang mga anay na sumira sa pundasyon ng iyong tahanan. At ang susing ito ang magbubukas sa katotohanang matagal nilang pilit na ibinabaon." Tila tumigil ang mundo ni Althea. Ang susing hawak ni Lolo Ben ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. "Saan ito nanggaling? Bakit ngayon niyo lang ito ibinibigay sa akin?" "Dahil ngayon ka lang nagising, Hija. Ngayon mo lang nakita ang tunay na kulay ng taong pinagsilbihan mo," sagot ni Lolo Ben habang maingat na inilalagay ang susi sa palad ni Althea. Ang susing iyan ay para sa isang lihim na silid sa lumang library ng iyong ama sa Batangas.
Doon nakatago ang mga dokumentong magpapatunay na ikaw ang tunay na may-ari ng bawat brick, bawat piraso ng lupa, at bawat sentimo na kasalukuyang winawaldas ni Darius. Bago pa makasagot si Althea, isang malakas na kaluskos ng mga tuyong dahon ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng hardin. Althea, nasan ka na namang babae ka? Ang tinig ni Darius ay puno ng hinala at galit. Papalapit ang kanyang mga yabag, mabigat at mapagmataas. Mabilis na itinago ni Althea ang susi sa loob ng kanyang damit. Idinikit ito sa kanyang balat na tila isang anting-anting na magbibigay sa kanya ng lakas. Lumitaw si Darius mula sa kadiliman. Ang kanyang mukha ay mapula dahil sa nainom na alak, at ang kanyang tuxedo ay bahagyang gulo-gulo. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita ang asawa na kausap ang matandang hardinero. Ano ang ginagawa mo rito? At bakit ka nakikipag-usap sa matandang ito? Tanong ni Darius habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Althea. Ang sakit ng pagkakahawak niya ay tila isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Wala, tinatanong ko lang kung kailan mamumukadkad ang mga rosas. Mahinang sagot ni Althea, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Sa loob niya, ang takot ay napapalitan na ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan ni Darius si Lolo Ben ng may pandidiri. Bumalik ka sa trabaho mo, matanda. At ikaw, Althea, pumasok ka na sa loob. Doña Remedios is looking for you. May mga ligpitin pa sa kusina. Huwag mong isiping porket anibersaryo natin ay makakatakas ka na sa mga tungkulin mo. Habang hinihila siya ni Darius pabalik sa mansyon, lumingon sandali si Althea kay Lolo Ben. Ang matanda ay tumango ng bahagya, isang tahimik na pangako na hindi siya mag-iisa sa labang ito. Naramdaman ni Althea ang tigas ng susi sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya pabalik sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 7 taon ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa unang pagkakataon, ang dilim sa paligid niya ay hindi na nakakatakot. Dahil ngayon, alam na niya kung saan hahanapin ang liwanag, ngunit sa kanyang pagpasok sa pintuan, isang bagong panganib ang naghihintay. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng sala, hawak ang isang lumang litrato ni Althea at ng kanyang ama na kinuha mula sa kanyang silid. Masyado ka ng maraming itinatago, Althea, wika ng matanda habang unti-unting pinupunit ang litrato sa harap ng kanyang mga mata. Akala mo ba hindi ko alam ang binabalak mo? Ang nakaraan ay isang lason, Althea, at ang mga taong nakakapit sa lason na iyan ay walang ibang patutunguhan kundi ang mabulok sa hukay, katulad ng tatay mo. Ang tinig ni Doña Remedios ay parang isang matalim na kuko na kumakayod sa lalamunan ni Althea. Kasabay ng bawat salitang binitawan ng matanda, narinig ni Althea ang malulutong na tunog ng papel na nahahati. Ang nag-iisang litrato ni Althea kasama ang kanyang ama, ang huling alaala ng panahong siya ay isang prinsesa at hindi isang busabos, ay unti-unting naging maliliit na piraso sa sahig. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang lumipad pababa, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta na bago pa man bumuka. Napako ang tingin ni Althea sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang apron, kung saan nararamdaman niya ang malamig na talim ng susing ibinigay ni Lolo Ben. Ang talim ng bakal ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang balat. Isang paalala na sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, mayroon siyang sandatang hindi nila alam. Bakit niyo ginawa iyon? Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding emosyon na pilit niyang sinusupil. Dahil ang mukha ng talunang iyan ay hindi nararapat sa bahay na ito. Bulyaw ni Doña Remedios habang dinuduro ang mga piraso sa sahig gamit ang kanyang baston. Ang tatay mo ang sumira sa buhay mo, Althea, at si Darius ang nag-ayos nito. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Pumasok si Darius sa silid, bitbit ang amoy ng alak at ang aura ng pagiging makapangyarihan. Tiningnan niya ang kalat sa sahig at pagkatapos ay ang kanyang asawa. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging inis lamang ang makikita roon. Ano na namang drama ito, Althea? Tanong ni Darius habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Mommy is right. Stop living in the past. Your father died a failure. Accept it. If you want to keep staying in this house, learn to act like a proper wife, not a mourning ghost. Nanatiling tahimik si Althea habang lumalapit sa kanya si Darius. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi nang bumulong ito. I want those papers signed by tomorrow morning, Althea. Huwag mo nang hintayin,
na mawalan pa ako ng pasensya. Nang makaalis ang mag-ina, dahan-dahang lumuhod si Althea sa sahig. Pinulot niya ang isa sa mga piraso ng litrato, ang bahagi kung saan makikita ang mga mata ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa kanyang gunita ang mga huling araw ng matanda. Naalala niya ang mga puting tableta na laging ibinibigay ni Darius sa kanyang ama. Ang sabi ni Darius, gamot iyon sa puso. Ngunit bakit tila mas lalong nanghina ang kanyang ama matapos inumin ang mga iyon? Bakit tila nagmamadali si Darius na papirmahin ang ama sa mga dokumentong hindi nito mabasa? Ang hapdi ng katotohanan ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Hindi lang pala yaman ang ninakaw nila. Ninakaw din nila ang oras na dapat ay kasama pa niya ang kanyang magulang. Tumayo si Althea at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin siya sa madilim na kalawakan ng hardin, kung saan alam niyang naghihintay ang katotohanan. Ang susi sa kanyang bulsa ay tila naging mainit, nag-aapoy, gaya ng galit na ngayon ay unti-unti nang tumutupok sa kanyang pagkatao. Hindi niyo lang ako ginawang alipin, bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Pinatay niyo ang kaisa-isang tao na nagmahal sa akin ng totoo. At akala nyo, mananatili akong bulag? Isang mapait na katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Isang katanungan na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Kung ang bawat gamot na ibinigay ni Darius ay isang hakbang patungo sa kamatayan ng kanyang ama, gaano karaming kasalanan pa ang kailangang pagbayaran ng lalaking tinawag niyang asawa sa loob ng 7 taon? Ang apoy ng paghihiganti ay hindi na lamang isang spark. Ito ay isa ng ganap na sunog na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng mga Villanueva. Pirmanan mo na ito, Althea. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap nating dalawa. Isipin mo na lang na ito ang huling pasasalamat mo sa akin sa 7 taon na hindi kita pinabayaan. Inilapag ni Darius ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng init. Tila ba nakikipag-usap lamang siya sa isang tauhan na nais na niyang tanggalin sa trabaho. Ang kanyang mga mata, na dati ay tinitignan ni Althea nang may paghanga, ay puno na ngayon ng pagkabagot at pangungutya. Sa mga sandaling iyon, si Althea ay nakaluhod sa sahig. Hawak ang isang basang-basahan habang pinupunasan ang sapatos ni Darius na nadumihan ng putik mula sa hardin. Ang kanyang mga daliri ay mahapdi pa rin mula sa mga sugat kagabi, ngunit tila wala na itong halaga. Ang bawat kuskus niya sa mamahaling balat ng sapatos ay tila isang pagsamba sa lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan ng buong tapat, habang ang lalaking ito ay nagpaplano na pala ng kanyang pagbagsak. Darius, kailangan ko bang pirmahan ito ngayon? Mahinang tanong ni Althea nang hindi tumitingala. Sabi mo, ang mga lupang ito ay para sa ating magiging anak sa hinaharap. Isang mapait at maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Darius. Anak? 7 taon na, Althea. Pero wala ka pa ring naibibigay sa akin, kaya wag mo nang gamitin ang dahilan na iyan. This is business. Ang mga lupang ito ay kailangan ko para maisalba ang kumpanya mula sa pagkalugi. Huwag ka nang maging makasarili. Ang kasinungalingan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa silid. Alam na ni Althea ang totoo. Alam na niyang ang kumpanyang sinasabi ni Darius ay ang Villanueva Global, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang ama, na ninakaw lamang nila. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ibinaba niya ang basahan at dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit ang kanyang paninindigan ay tila nagiging bakal. Ayoko munang pumirma, Darius. Wika ni Althea sa boses na kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Nagbago ang anyo ni Darius. Ang kanyang panga ay nagigting at ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Humakbang siya palapit at hinawakan ng marahas ang baba ni Althea. Pinipilit itong tumingala sa kanya. Nagsisimula ka na bang sumuway sa akin? Tandaan mo kung sino ang nagpakain sa iyo noong namatay ang tatay mong inutil. Kung wala ako, baka bulok ka na rin sa kalsada. Ang sakit ng pagkakahawak ni Darius ay tila gumigising sa bawat hibla ng galit sa katawan ni Althea. Sa gitna ng sakit, napansin niya ang isang bote ng gamot sa ibabaw ng mesa. Ang parehong gamot na ibinibigay ni Darius sa kanyang ama noon. Tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan ang alaala ng paghina ng kanyang ama. Darius, bakit mo pa itinatago ang boteng iyan? Tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Para ba sa puso ang gamot na yan
O para mas mabilis na tumigil ang pagtibok nito? Sandaling natigilan si Darius. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang mapanuring tingin. Binitawan niya ang baba ni Althea nang may pandidiri. Masyado ka ng maraming iniisip, Althea. Baka kailangan mo ring uminom niyan para kumalma ang utak mo. Banta ni Darius bago ito tumalikod at lumabas ng silid, kasabay ng malakas na pagsasara ng pinto na tila isang kulog na yumanig sa buong bahay. Naiwang mag-isa si Althea sa loob ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder na iniwan ni Darius. Binuksan niya ito at binasa ang mga nakasulat. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga technical na salita. Ngunit sa gitna ng mga iyon, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama. Isang patak ng luha ang bumagsak sa puting papel. Ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi na siya iiyak para sa kanyang pagkawala. Iiyak siya para sa katarungang matagal na ipinagkait. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Lolo Ben. Ang susing iyan ay para sa katotohanan. Inabot ni Althea ang susi sa loob ng kanyang bulsa. Ang malamig na bakal ay tila nag-aapoy sa kanyang palad. Kung lalaban siya, hindi siya maaaring maging padalos-dalos. Kailangan niyang maging mas mapagpanggap kaysa sa kanila. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa pintuan, narinig niya ang bulungan ni Darius at Doña Remedios sa labas. Kailangang mawala na siya, Darius. Masyado na siyang maraming napapansin. Sa susunod na party, siguraduhin mong hindi na siya makakabangon. Ang boses ng kanyang biyenan ay tila isang hatol ng kamatayan. Napatigil si Althea sa likod ng pinto, ang kanyang hininga ay pigil. Hanggang kailan niya kayang magpanggap na biktima bago siya tuluyang lamunin ng panganib na naghihintay sa bawat sulok ng mansyong ito? Masyado na siyang maraming napapansin. Sa susunod na party, siguraduhin mong hindi na siya makakabangon. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila isang malakas na huni ng kuliglig na hindi mawala-wala sa pandinig ni Althea habang siya ay naglalakad sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa manipis na sinulid ng kanyang buhay. Hindi na siya ligtas. Ang bahay na ito, na itinuring niyang santuwaryo sa loob ng 7 taon, ay isa na palang bitag na handang sumakmal sa kanya anumang oras. Kinabukasan, maagang gumising si Althea. Sa halip na ang karaniwang hitsura ng isang babaeng laging pagod at madungis mula sa kusina, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin ng may kakaibang lalim. Pinunasan niya ang bawat bakas ng luha at itinali ang kanyang buhok ng mahigpit. Kinuha niya ang susing ibinigay ni Lolo Ben at maingat itong isinilid sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. "Althea, nasa na ang kape ko? Bakit ang tagal mo?" Sigaw ni Darius mula sa silid kainan. Huminga ng malalim si Althea bago lumabas. "Paparating na, Darius," sagot niya sa tinig na kasing lamig ng tubig sa sapa. Nang ilapag niya ang kape, hindi siya tumingin sa asawa. Ngunit bago pa makaalis, nagsalita si Doña Remedios na noon ay abala sa pagbabasa ng isang magazine tungkol sa alahas. "Kailangan mong pumunta sa bayan ngayon, Althea. Bumili ka ng mga pinakamahal na tela para sa mga kortina at huwag kang magtatagal, marami ka pang lilinisin para sa party sa Makalawa." Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. "Opo, Mommy, isasabay ko na rin ang pagbili ng mga kailangan sa kusina," sagot ni Althea, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating sa bayan, hindi sa tindahan ng tela nagtungo si Althea. Gamit ang kakaunting perang itinago niya sa loob ng maraming taon, sumakay siya ng taxi patungo sa isang lumang gusali sa dulo ng syudad, ang opisina ni Attorney Arnaldo Mendoza, ang dating tapat na abogado ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa loob ng opisina ay tila bumuhay sa mga alaalang matagal nang ibinaon ni Althea. Nang makita siya ng matandang abogado, halos malaglag ang suot nitong salamin sa gulat. "Althea, Althea Villanueva, Diyos ko anak, nasaan ka ba nanggaling?" Wika ni Attorney Mendoza, ang tinig ay puno ng pag-aalala at panginginig. "7 taon kitang hinanap. Ang sabi ni Darius ay umalis ka raw ng bansa dahil sa matinding depresyon." Ang bawat salita ng abogado ay tila isang sampal sa katotohanan. "Narito lang ako, Attorney Mendoza. Nakakulong sa mansyong pag-aari ng aking ama, nagsisilbi sa mga taong pumatay sa kanya." Ibinigay ni Althea ang susing hawak niya. Sabi ni Lolo Ben, ito ang magbubukas sa katotohanan. Mabilis na tumayo ang abogado at kinuha ang isang lumang safety box sa likod ng kanyang cabinet.
Nang bumukas ito gamit ang susi ni Althea, bumulaga ang mga dokumentong may selyo ng gobyerno. Ang mga mata ni Althea ay nanlaki ng mabasa ang mga nakasulat. Ang Villanueva Global ay hindi kailanman nalugi. Ang lahat ng shares ni Darius at ng kanyang ina ay mga huwad na dokumento na ginawa sa pamamagitan ng pamimeke ng pirma ng kanyang ama noong ito ay nag-aagaw buhay na. At ang pinakamasakit sa lahat, meron palang isang secret trust fund na nakapangalan kay Althea na naglalaman ng bilyon-bilyong piso. Isang pamanang hindi kailanman nagalaw ni Darius dahil kailangan ang personal na pagpapakita ni Althea sa bangko. Hindi ako mahirap, attorney? Tanong ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Hindi, Althea. Ikaw ang pinakamayamang babae sa probinsyang ito. Ikaw ang may-ari ng bahay na tinitirhan ni na Darius. Ikaw ang may-ari ng bawat negosyong ipinagmamayabang niya. Sagot ni Attorney Mendoza ng may determinasyon. Ano ang gusto mong gawin? Isang malamig na ningning ang sumilay sa mga mata ni Althea. Ang kanyang aura ay nagbago. Ang balikat na dati ay laging nakayuko, ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot, ay naging matatag. Huwag nating ipaalam sa kanila, attorney. Hayaan nating magsaya sila sa party na ihahanda nila. Doon ko gustong bawiin ang lahat. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag ang itinuturing nilang basura ay naging reynang wawasak sa kanila. Nang makabalik si Althea sa mansyon, bitbit ang mga supot ng tela at groceries. Nadatnan niya si Darius na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanyang relo. Bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa nagrereklamo si Mommy? Bulyaw ni Darius habang hinahablot ang mga supot mula sa kamay ni Althea. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Darius. Wala na ang takot. Wala na ang pagmamakaawa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na ikinagulat ng asawa. Pasensya na, Darius. Masyado lang akong nag-enjoy sa pamimili. Pagkatapos ng party na ito, sisiguraduhin kong wala ka ng kailangan pang hanapin sa akin. Napakunot noo si Darius, tila may naramdamang kakaiba sa tono ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin, Darius, malapit na. Habang paakyat si Althea sa hagdan, naramdaman niya ang bigat ng mga dokumentong nakatago sa kanyang isipan. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa kanyang trono. Ngunit sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Remedios. Hawak ang isang baso ng wine at nakatitig sa kanya nang may mapanganib na ngiti. Althea, Hija, may inihanda akong espesyal na inumin para sa iyo sa kusina. Inumin mo iyon bago ka matulog. Kailangan mo ng lakas para sa party natin, hindi ba? Ang bot ng wine sa baso ng matanda ay tila isang babala. Alam ni Althea na may laso ng inuming tinutukoy nito. Ngunit sa halip na matakot, tumango lamang si Althea. Pinsan naman, bakit mukha kang laging namatayan? Oo nga pala, patay na nga pala ang tanging nagtatanggol sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Narito naman kami ni Darius para ayusin ang kalat na iniwan ng tatay mo. Ang tinig ni Marco ay punong-puno ng mapanuyang kagalakan, habang nakasandal siya sa mamahaling sofa sa sala. Si Marco ang pinsan ni Althea, na itinuring niyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama sa mga pinakasensitibong transaksyon ng kumpanya. Ngunit ngayon, nakasuot ito ng isang makinang na relo at may hawak na baso ng alak, habang tinitingnan si Althea na parang isang basahan na naligaw sa palasyo. Sa mga sandaling iyon, si Althea ay dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila, bitbit ang isang tray ng mga pampagana. Nararamdaman niya ang matalas na tingin ni Doña Remedios na tila nagbabantay sa bawat galaw niya, at ang presensya ni Darius na nakatayo sa tabi ni Marco, tumatawa sa bawat biro ng pinsan niya. Ang tray sa kanyang kamay ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Naalala ni Althea noong bata pa sila, si Marco ang palaging humihingi ng tulong sa kanyang ama para sa matrikula nito. Ang kanyang ama ang nagpaaral, nagdamit, at nagbigay ng dangal kay Marco. Ngunit ang kamay na dating humahawak sa kamay ng kanyang ama nang may pasasalamat ay ang parehong kamay na ngayon ay pumipirma sa mga huwad na dokumento para itakwil siya. Bakit hindi ka sumasagot, Althea? Napipi ka na ba dahil sa sobrang pagtatrabaho sa kusina? Muling ulat ni Marco sabay hablot ng isang pirasong kanape mula sa tray. Darius, bilisan mo na ang pagpapapirma sa kanya. Kailangan ko na ang bahagi ko para sa bagong kasino na itatayo ko sa Macau. Huwag kang mainip, Marco, sagot ni Darius habang nakangiti ng tipid. Nakaset na ang lahat.
Pagkatapos ng party bukas, makuha man natin ang pirma niya o hindi, wala na siyang magagawa. Inilapag ni Althea ang tray sa mesa ng dahan-dahan, tinitiyak na walang tunog na malilikha ang porselana sa ibabaw ng salamin. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Sa loob ng 7 taon, ang tinging ito ay punong-puno ng pakiusap. Ngunit ngayon, ito ay malamig at matalim na tila isang itak na handang humiwa. Marco, naaalala mo pa ba ang huling sinabi ni Papa bago siya mawala? Mahinang tanong ni Althea. Sandaling napatigil si Marco sa pagmuya. Ang kislap ng takot ay dumaan sa kanyang mga mata, bago ito napalitan ng inis. Wala akong panahon sa mga huling habilin ng isang talunan, Althea. Bakit hindi mo na lang asikasuhin ang paglilinis dito? Masyadong maalikabok ang paligid. Sabi niya, ang dugong nananalatay sa atin ay hindi kailanman magsisinungaling. Patuloy ni Althea, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may kakaibang kapangyarihan. Ang akala ko noon, tinutukoy niya ang pagmamahal. Ngunit ngayon ko lang na-realize, tinutukoy niya ang katarungan. Ang dugo ay laging humahanap ng paraan para makabalik sa tunay nitong tahanan. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa sala. Maging si Doña Remedios ay napatigil sa pag-inom ng kanyang wine. Tumayo si Darius at hinawakan ng marahas ang siko ni Althea, pilit siyang inilalayo sa harap ni Marco. Masyado ka ng madaldal, Althea. Bumalik ka sa kusina, bulyaw ni Darius. Bago pa makakilos si Althea, humarang si Doña Remedios. Hawak nito ang baso ng inuming inihanda nito kanina, isang kulay rosas na likido na tila kaaya-aya, ngunit alam ni Althea na may dalang kapahamakan. Huwag ka munang umalis, Hija. Wika ng matanda sa boses na tila naglalambing, ngunit ang mga mata ay malamig. Uminom ka muna nito, mukhang pagod na pagod ka na sa mga iniisip mo. Itong inumin na ito, pampakalma ito, inumin mo ngayon din, sa harap namin. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakatingin sa kanya si Darius, si Marco, at ang mapanganib na ngiti ni Doña Remedios. Alam niyang ito ang sandaling susubukin ng lahat. Ang baso ay dahan-dahang iniabot sa kanya, at ang lamig ng kristal ay tumama sa kanyang duguang mga daliri. Inumin mo na, Althea, udyok ni Darius. Ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Ayaw nating maging matigas ang ulo mo sa harap ng mga bisita bukas, hindi ba? Tumingin si Althea sa baso, pagkatapos ay kay Marco na ngayon ay nakangisi na rin. Ang traitor sa kanyang dugo ay naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Kung iinumin niya ito, maaring hindi na siya magising para sa party bukas. Ngunit kung tatanggihan niya, malalaman nilang gising na ang Reyna. Itinaas ni Althea ang baso, dahan-dahang inilapit sa kanyang mga labi, habang ang 3 anino ng kanyang pighati ay nakamasid, naghihintay na malunod siya sa sarili niyang kamatayan. Unti-unting lumapat ang malamig na gilid ng baso sa nanginginig na mga labi ni Althea. Amoy pa lamang ng likido ay may bahid na ng pait na hindi natural, isang amoy na nagbabadya ng mahabang pagtulog na walang tiyak na paggising. Sa isang kisap mata bago pa man dumaloy ang lason sa kanyang lalamunan, sinadya niyang paluwagin ang hawak sa kristal. Ang mamahaling baso ay mabilis na bumulusok pababa. Nagkadurog-durog sa marmol na sahig kasabay ng pagdanak ng kulay rosas, na likido na tila dugong umagos sa kanyang paanan. Kasabay nito ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang sariling katawan, pilit na ipinikit ang mga mata, at nagkunwaring nawalan ng malay dahil sa matinding pagod. Napakawalang silbi talaga, pati pag-inom ay hindi magawa ng tama. Bulyaw ni Doña Remedios, hindi man lang kinakitaan ng pag-aalala ang tinig nito, kundi puro pandidiri habang pinapagpag ang laylayan ng kanyang damit. Naramdaman ni Althea ang matigas na sapatos ni Darius, na bahagyang sumipa sa kanyang tagiliran. Hayaan niyo siya riyan sa sahig, utos ni Darius sa boses na walang kaawa-awa. Nakatulog lang yan sa sobrang pagod. Sayang ang oras natin. Tara na sa opisina, Marco, pag-usapan na natin ang susunod na hakbang. Nang marinig niyang palayo na ang mga yabag ng 3 at sumara ang pinto ng opisina, dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Wala nang luha. Ang panlilinlang na ito ay isang kinakailangang hakbang upang mabuhay siya hanggang sa kinabukasan. Ang gabi kung saan magsisimula ang kanyang pagbawi sa lahat ng ninakaw nila. Kinabukasan, ang buong mansyon ng mga Villanueva ay napuno ng mga nakasisilaw na ilaw, mamahaling musika, at mga kilalang tao sa lipunan.
Ito ang gabing pinakahihintay ni Darius, ang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo at ang pag-anunsyo ng malaking proyekto ng kumpanya. Ngunit para kay Althea, hindi siya isang asawang pinararangalan. Pinilit siyang pasuotin ni Doña Remedios ng isang kupas at lumang bestida. Ginawa siyang isang ordinaryong tagasilbi na may bitbit na tray ng champagne upang masilayan ng lahat ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Habang tahimik na naglalakad si Althea sa gitna ng karamihan, nahagip ng kanyang paningin ang pagdating ng isang babaeng nakasuot ng kumikinang na pulang gown. Si Clara, ang babaeng kayakap ni Darius sa hardin noong isang gabi. Ngunit hindi ang kagandahan o ang kayabangan ni Clara ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Althea, kundi ang kumikinang na kwintas na suot nito sa leeg. Isang kwintas na gawa sa purong diamante at ruby, ang kaisa-isang pamanang alahas ng kanyang yumaong ina. Kumulo ang dugo sa mga ugat ni Althea. Ang pamanang iyon ay nakatago sa vault ng kanyang ama, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ibinigay ni Darius ang alaala ng kanyang ina sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Mabilis na lumapit si Darius kay Clara, walang pakialam sa mga nagmamasid. Hinalikan nito ang kamay ng babae at bumulong ng mga salitang nagpangiti rito. Sa mga matang mapanuri ng lipunan, si Clara ang reyna ng gabi, habang si Althea ay isang nakakahiyang anino na pilit itinatago. "Oh, look who we have here," malakas na wika ni Clara nang mapansin ang paglapit ni Althea na may dalang tray. Sadyang nilakasan ng babae ang boses upang marinig ng mga bisitang nasa paligid. "Ito ba ang sinasabi mong distant relative nyo, Darius? Nakakaawa naman. Mukha siyang hindi kumakain ng maayos. Hindi ba kayo nagpapasweldo ng mga katulong nyo?" Nagtawanan ng ilang mga bisita. Si Doña Remedios ay nakangisi mula sa di kalayuan, halatang nasisiyahan sa pagpapakumbaba ng kanyang manugang. "She's just grateful to have a roof over her head, Clara. Wag mo na siyang pansinin," sagot ni Darius habang kinukuha ang isang baso mula sa tray ni Althea nang hindi man lang tumitingin sa mga mata nito. "Really? Kung ganon, dapat matuto siyang magsilbi ng maayos," nakangiting lason ni Clara. Sadyang itinabig ng babae ang gilid ng tray. Ang isang baso ng red wine ay tumapon, at ang madilim na likido ay dumaloy sa kupas na damit ni Althea. Nag-iwan ng malaking mantsa na tila isang bukas na sugat. "Oops, my bad. You should really watch your stepmaid," pang-uyam ni Clara. Hinintay nilang umiyak si Althea. Hinintay nilang tumakbo ito palabas sa sobrang kahihiyan tulad ng gagawin nito noon. Ngunit nanatiling nakatayo si Althea. Tinitigan niya ang mantsa sa kanyang damit, at pagkatapos ay dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ni Clara, at sumunod ay ang kay Darius. Wala silang nakitang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at nakakapasong kalmado na hindi nila pamilyar. "Wala pong anuman, ma'am," kalmadong sagot ni Althea. "Lilinisin ko po ito. Tutal, sanay naman akong maglinis ng mga basurang nagkalat sa pamamahay ko." Nanlaki ang mga mata ni Clara sa narinig. Samantalang biglang nag-igting ang panga ni Darius. Bago pa man makasagot ang asawa, mabilis na tumalikod si Althea at naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang dugong bughaw na hindi kayang baliin ng kahit anong bagyo. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ni Lolo Ben. Walang imik na inabot ng matanda ang isang maliit at nakatuping papel. Nang buksan ito ni Althea, nakita niya ang mensahe mula kay Attorney Mendoza. "Nabiling lahat ng Dummy Corporation natin ang mga utang ni Darius at Marco. Handa na ang bitag para bukas." Isang tunay at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea habang pinagmamasdan niya ang papel. Nakikipagsaya sila sa gabing ito, walang kaalam-alam na ito na ang huling gabi ng kanilang pamamayagpag. Ngunit bago pa niya maitago ang mensahe, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Remedios na nanlilisik ang mga mata. Hawak ang isang mahabang panungkit ng yelo. "Sino ang tinawag mong basura, babae ka?" Bulyaw ng matanda na handang umatake. Ang matulis na dulo ng panungkit ng yelo na hawak ni Doña Remedios ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng kusina, isang malamig na banta na nakatutok sa mismong dibdib ni Althea. Sa halip na pumikit at maghintay sa sakit tulad ng inaasahan ng matanda, mabilis na umatras si Althea. Bumaon ang patalim sa matigas na kahoy ng lamesa, nag-iwan ng malalim na sugat sa muebles, at nagdulot ng nakakagimbal na ihip ng hangin sa tahimik na silid.
Hinihingal si Doña Remedios. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lamang sa matinding galit, kundi dahil sa matinding pagkataranta. Pilit nitong binubunot ang panungkit mula sa mesa, habang ang mga mata nito ay nanlilisik kay Althea. Walang hiya kang babae ka! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hiyain ako at ang mga bisita ko sa labas? Sigaw ng matanda, ang mga ugat sa leeg nito ay halos pumutok na. Akala mo ba hindi ko alam? Pilit mong itinatago ang mga papeles ng bank vault kung nasaan ang mga natitirang alahas ng nanay mo. Ibigay mo sa akin ang authorization letter ngayon din. Tinitigan lamang siya ni Althea nang walang takot. Wala nang nanginginig na labi, wala nang luhang nagbabadyang tumulo. Ubus na ba ang milyon-milyong pisong ninakaw niyo sa kumpanya ng ama ko para sa pagkakasino niyo sa Macau, Mommy? Bakit nagbabanta na ba ang mga pinagkakautangan niyo, napuputulin ang mga daliri niyo kapag hindi kayo nakapagbayad ngayong gabi? Tila binuhusan ng kumukulong mantika ang mukha ng matanda nang marinig ang katotohanang pinilit nitong ibaon. Umakma itong sasampalin si Althea, ngunit mahigpit na sinalo ng nakababatang babae ang palad sa ere. Ang mga daliri ni Althea ay bumaon sa malamig na pulso ng kanyang biyanan. Huwag niyo na akong hawakan dahil tapos na ang panahon na nagpapabugbog ako sa inyo. Malamig na banta ni Althea bago binitawan ng marahas ang kamay ng matanda, dahilan upang mapaatras ito at mawala ng balanse. Bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pumasok si Darius, kasunod ang ilang mga bisita na naalarma sa ingay. Nakita ng lalaki ang kanyang ina na nakasalampak sa sahig, umiiyak ng peke at hawak ang kanyang pulso habang nakaturo kay Althea. Darius, anak, sinaktan ako ng asawa mo, baliw na siya. Pinipilit niyang lasunin ang isip ng mga tao sa labas at ngayon ay tinangkapan niya akong patayin. Pag-iinarte ni Doña Remedios. Hindi na nag-isip pa si Darius. Lumapit siya kay Althea at pilit na kinaladkad ang asawa sa braso patungo sa likod bahay. Ramdam ni Althea ang higpit ng kuko ng asawa na nakabaon sa kanyang balat, ngunit pinigilan niyang dumaing. Dinala siya ni Darius sa may pintuan palabas ng serbisyo, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Nababaliw ka na ba, Althea? You are humiliating me in front of everyone. Gigil na bulyaw ni Darius. Ang kanyang mukha ay halos magdikit na sa mukha ng asawa dahil sa tindi ng galit. Kung hindi mo kayang maging isang maayos na asawa at matutong gumalang sa nanay ko, wala kang puwang sa bahay ko. Lumayas ka. Get out of my house. Bahay mo? Mapait na ngumiti si Althea. Tiningnan niya ang kabuuan ng mansyon mula sa labas, ang mga nagkikislapang ilaw, ang mga mamahaling haligi na itinayo gamit ang pawis ng kanyang pamilya. Sigurado ka ba na bahay mo ito, Darius? Baka nakakalimutan mo kung kaninong apelido ang nakaukit sa pundasyon nito. Wala akong pakialam sa sirang pangalan ng pamilya mo. Ako ang bumubuhay sa iyo. Lumayas ka at huwag na huwag kang babalik hanggat hindi ka natututong lumuhod at magmakaawa sa aming dalawa. Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Darius. Napasubsob si Althea sa magaspang na semento sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Kasabay ng pagdaing ng kanyang tuhod ay ang malakas at malamig na pagsasara ng bakal na pinto. Ang tunog ng mga kandadong naglock ay tila pinalnahatol ng kanyang pagpapalis. Naiwang nakaupo si Althea sa madilim at tahimik na kalsada. Ang simoy ng hangin ay may dalang pangungulila. Sa paningin ng sino mang dadaan, siya ay isang kaawa-awang babae na itinapon na parang basura ng sarili nitong asawa. Ngunit habang nakatingin si Althea sa nakasarang tarangkahan, dahan-dahang nawala ang sakit sa kanyang dibdib. Pinalitan ito ng isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Ipinasok niya ang kamay sa kanyang bulsa at hinawakan ang kapirasong papel na naglalaman ng mensahe ng kanyang abogado. Hindi siya umiyak. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, isang tunay at matamis na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tawa ng isang ibon na tuluyan nang nakawala sa hawla bago pa man ito masunog. Itinapon nila siya sa labas, hindi nila alam na binigyan lamang nila siya ng kalayaang kumilos para tuluyan silang wasakin kinabukasan. Walang nakakaalam sa loob ng bahay na ang oras ng kanilang paghahari ay tapos na. Tumayo si Althea at pinagpagan ang kanyang damit. Ngunit bago pa siya makapaglakad palayo upang pumunta sa ligtas na lugar, isang mahaba at itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Ang mga bintana nito ay masyadong madilim upang makita ang nasa loob. Bumaba ang salamin sa likurang bahagi ng sasakyan.
Isang lalaking may nakakatakot na presensya at pamilyar na mukha ang nakatitig sa kanya sa dilim. Kailangan mo ba ng masasakyan patungo sa iyong paghihiganti, Miss Villanueva? Ang liwanag mula sa loob ng itim na sasakyan ay bahagyang tumama sa mukha ng lalaking nasa likod ng manibela. Hindi ito isang estranghero. Siya ay si Mr. Lorenzo, ang pinakamalaking tahimik na mamumuhunan ng Villanueva Global at matalik na kaibigan ng yumaong ama ni Althea. Sa loob ng 7 taon, inakala ng lahat na tinalikuran na nito ang kumpanya, ngunit ang totoo ay naghintay lamang siya sa anino para sa takdang panahon. Pumasok ka, Althea. Handa na ang iyong sandata para bukas. Wika ni Mr. Lorenzo sa boses na puno ng paggalang. Walang pag-aalinlangang sumakay si Althea. Ang malamig na upuan ng sasakyan ay tila isang yakap ng kasiguraduhan. Sa ibabaw ng upuan ay may isang itim na kahon na naglalaman ng mga dokumento at isang formal na puting kasuotan na sadyang ipinahanda para sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon, kung saan siya itinapon bilang isang basahan, alam ni Althea na iyon na ang huling gabi ng kanyang pagiging biktima. Pagsapit ng umaga, ang pinakamataas na palapag ng gusali ng Villanueva Global ay napuno ng tensyon at kapangyarihan. Sa loob ng malawak na boardroom, nakaupo si Darius sa pinakakabisera, nakangisi habang pinagmamasdan ang mga miyembro ng board. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Marco at sa kabilang banda ay si Clara, na kumakatawan sa kumpanyang nagbabalak bilhin at burahin ang pangalan ng mga Villanueva. Gentlemen, tapos na ang panahon ng mga Villanueva, panimula ni Darius. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong silid na puno ng kayabangan. Ngayong umaga, formal nating lalagdaan ang pagsasanib puwersa ng ating kumpanya sa imperyo ni Clara. Ibabaon na natin sa limot ang pangalang hindi naman nagdala ng swerte sa negosyong ito. Mula ngayon, ako na ang formal na chairman of the board. Nagpalakpakan ang ilang mga tauhan ni Marco, handa nang buksan ang mamahaling champagne. Ngunit bago pa man mailapat ni Darius ang kanyang panulat sa kontrata, bumukas ng maluwang ang mabigat na pintuan ng boardroom. Ang lahat ng atensyon ay napabaling sa pintuan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nagyelo nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakagara at puting tailored suit. Ang kanyang buhok ay tuwid at makintab, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at nakakapasong kumpiyansa. Wala na ang kupas na damit. Wala na ang nakayukong ulo. Si Althea Villanueva ay naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 7 taong pagtitiis at pangaapi. Kasunod niya sa likuran sina Mr. Lorenzo at Attorney Mendoza na may bitbit na makakapal na mga folder. Napatayo si Darius. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng matinding gulat at inis. Anong kalokohan ito? Guards! Bakit niyo pinaluhod ang pulubing ito rito? Ilabas niyo ang babaeng iyan ngayon din. Subukan ninyong hawakan ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang ito at sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak ninyong lahat. Matapang na pahayag ni Attorney Mendoza na nagpatigil sa mga gwardyang akmang lalapit. Kumunot ang noo ni Clara at tumayo. Darius, anong nangyayari? Akala ko ba pinalayas mo na ang baliw mong asawa kagabi? Hindi pinansin ni Althea ang babaeng nagnakaw ng kanyang kwintas at asawa. Sa halip, dire-diretso siyang naglakad patungo sa kabisera ng mesa, huminto ng ilang pulgada mula kay Darius. Tinitigan niya ang lalaking 7 taon niyang pinagsilbihan, ang lalaking nanloko sa kanya at kumitil sa alaala ng kanyang ama. Sa sandaling ito, nakita ni Althea kung gaano kaliit at kaduwag si Darius sa likod ng mamahaling suit nito. This is ridiculous, bulyaw ni Marco, habang pilit tinatago ang kaba sa kanyang boses. Wala siyang karapatan dito. Wala siyang shares. Lahat ng yaman ng tito ay nailipat na sa amin bago siya mamatay. Inilapag ni Attorney Mendoza ang mga dokumento sa ibabaw ng salamin na mesa. Yan ang akala ninyo, Marco. Ang mga hawak ninyong dokumento ay mga peking paglipat na pinilit ninyong papirmahan sa isang taong nasa ilalim ng maling gamot. Ngunit 7 taon na ang nakalipas, bago pa man magkasakit si Don Villanueva, nag-iwan siya ng isang sikretong trust fund na naglalaman ng 60% ng kabuuang shares ng Villanueva Global. And ang tanging may karapatan na magbukas at mag-claim nito ay ang kanyang anak, sa oras na matuklasan niya ang inyong pagtataksil. Nagkagulo ang mga miyembro ng board. Ang mga matatandang direktor, na tahimik lamang kanina,
ay nagsimulang magbulungan, bakas ang takot sa kanilang mga mukha dahil alam nilang sumuporta sila sa maling tao. Hindi totoo yan, sigaw ni Darius. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa pagkataranta. Ako ang asawa niya. Kung may yaman siya, sa akin din yun mapupunta. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Iniabot niya ang isang hiwalay na papel na may selyo ng korte at itinapon ito sa mismong dibdib ni Darius. Ang papel ay marahas na bumagsak sa mesa. Basahin mo, Darius, utos ni Althea. Ang boses ay tila isang reyna na nag-uutos sa kanyang alipin. Iyan ang papeles ng annulment natin, kasama ang ebidensya ng paulit-ulit mong pagnanakaw sa corporate funds para sa personal mong luho at para sa kasino ng pinsan kong traidor. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo ko. Wala kang karapatan sa apelido ko. Gumuho ang mundo ni Darius at Marco. Tiningnan nila ang dokumento at doon nila nakita ang katotohanang matagal na nilang iniiwasan. Sila ay naisahan. Inilapit ni Althea ang kanyang kamay sa sandalan ng malaking leather chair, ang mismong upuan na pag-aari ng kanyang ama. Naramdaman niya ang malamig na balat nito at kasabay noon ay tila isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Naibalik na niya ang kanilang karangalan. Ngayon, Darius, wika ni Althea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at walang bahid ng awa. Umalis ka sa upuan ng ama ko, bago ko pa ipakaladkad sa mga gwardya ang basurang tulad mo. Habang nakatayo si Darius, nanginginig sa kahihiyan sa harap ng lahat, biglang nagliwanag at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod itong nangyari. Unang tumawag ang bangko, sumunod ang isa pa, at isa pa. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagsisilbing hudyat na hindi lang ang kumpanya ang nawala kay Darius ngayon, kundi ang mismong kaluluwa ng kanyang huwad na yaman. Sino ang sasagot sa milyon-milyong utang na kinuha niya gamit ang pangalan ng kumpanyang hindi na kanya? Ang walang patid na pag-ilaw at paggalaw ng telepono ni Darius sa ibabaw ng makintab na mesa ay tila isang nakakabinging kampana na nagbabadya ng kanyang katapusan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang pulutin niya ang aparato. Pinindot niya ang sagot at inilapit ito sa kanyang tainga, umaasang isang kaalyado ang nasa kabilang linya. Ngunit ang tinig na narinig niya ay kasing lamig ng yelo, isang kinatawan ng pinakamalaking bangko na nagpautang sa kanya. Mr. Villanueva, dahil sa mga balitang natanggap namin tungkol sa pandaraya sa inyong mga korporasyon, kinakansela na ng bangko ang lahat ng inyong credit lines. Inaasahan namin ang buong kabayaran ng inyong bilyong pisong utang bago matapos ang araw, o mapipilitan kaming kumpiskahin ang lahat ng inyong natitirang ari-arian. Dahan-dahang naibaba ni Darius ang telepono, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Tumingin siya kay Clara, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng inaasahan niyang sasagip sa kanyang naghihingalong ambisyon. Clara, tulungan mo ako! Nagmamakaawang bulong ni Darius. Tuluyan ng kinalimutan ang kanyang kayabangan sa harap ng mga miyembro ng board. Use your company's funds. Emerge na natin ang mga kumpanya ngayon din. Please, Clara. Umatras si Clara, tila nandidiri sa lalaking nasa harap niya. Mabilis nitong hinubad ang mamahaling kwintas na pag-aari ng ina ni Althea at inihagis iyon sa mesa, bago kinuha ang kanyang designer bag. Are you crazy, Darius? I don't merge my empire with a sinking ship. At lalong hindi ako nakikipag-date sa isang bankrupt na talunan. Matalim na sagot ni Clara bago ito tuluyang naglakad palabas ng silid. Hindi man lang lumingon sa lalaking minsang nag-akalang hawak niya ang mundo. Nang makita ang paglayas ni Clara, biglang nag-iba ang tono ni Marco. Ang pinsan na kanina ay naghahari-harian ay mabilis na lumapit kay Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit na ginagamit ang kanilang ugnayan upang makatakas sa parusa. Althea, pinsan, makinig ka. Si Darius ang nag-utos ng lahat ng ito. Siya ang namemeke ng mga pirma ng tito, sumunod lamang ako dahil binantaan niya ang pamilya ko. We are blood, Althea. Huwag mo akong isama sa pagbagsak niya. Hindi nagbago ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Althea. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang dugong dumanak mula sa paghihirap ng ama ko, ang siyang maghuhugas sa mga kasalanan ninyo ngayon, Marco. Walang pamilya ang kayang magbenta ng sarili niyang kadugo para sa isang kasino sa Macau. Kalmadong wika ni Althea. Ang bawat salita ay may dalang pinal na hatol. Lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw ay naipadala na sa mga awtoridad. Maghintay ka na lamang ng posas mo.
Umalis si Althea sa boardroom na nag-iwan ng dalawang lalaking tuluyang nawasak ang buhay. Pumasok siya sa tunay na opisina ng chairman, ang dating opisina ng kanyang ama na matagal na ibinandado ni Darius. Nang isara niya ang pinto, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng lumang kahoy at mga libro. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa malaking leather chair. Hinaplos niya ang sandalan nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa labas ng pintong ito, siya ay isang matapang na reyna na sumira sa mga taong umabuso sa kanya. Ngunit dito sa loob, nang walang nakatingin, siya pa rin ang nangungulilang anak ni Don Villanueva. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata at pumatak sa ibabaw ng mesa. Nakuha niya ang katarungan, nabawi niya ang yaman, ngunit hindi na nito maibabalik ang buhay ng kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya. Gayunpaman, alam niyang nakangiti ang kanyang ama mula sa langit. Ang luhang ito ay hindi na mula sa kahinaan, kundi luha ng paglaya. Sa kabilang dako, ang kadiliman ay nagsimula nang bumalot sa mansyon ng mga Villanueva. Si Doña Remedios ay nakaupo sa sala, sip-sip ang kanyang tsa at hinihintay ang pagdating ng kanyang anak na may dalang magandang balita ng tagumpay. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang Darius na tila nawalan ng kaluluwa. Ang buhok nito ay gulo-gulo, ang kurbata ay maluwag, at ang mga mata ay namumula. Darius, anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Nasaan ang mga papeles mula kay Clara? Sunod-sunod na tanong ng matanda habang nakatayo. Bumagsak ang mga tuhod ni Darius sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Wala na, Mommy, ubos na. Kinuha na ni Althea ang lahat. Siya ang tunay na tagapagmana. Pinaalis na niya ako sa kumpanya at binawi ng bangko ang lahat ng pera natin. Nabitawan ni Doña Remedios ang hawak na tasa. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paalala ng mga basag na pinggang ipinalinis niya kay Althea, kamakailan lamang. Hindi, imposible iyan. Isang pulubi lang ang babaeng iyan. Paano mangyayari iyon? Sigaw ng matanda, ang pagkataranta ay tuluyang kumain sa kanyang kayabangan. Darius, paano na ang mga utang ko sa sugal? Pinagbantaan na ako ng mga sindikato. Sabi mo sasagipin tayo ng merger na ito. Bago pa man makasagot si Darius, isang itim na sobre ang inabot ng isang tahimik na gwardiya sa matanda. Ang kamay ng gwardiya ay may suot na puting guwantes. Nagpapakita na hindi na siya nagtatrabaho para kay Darius, kundi para sa tunay na may-ari ng bahay. Binuksan ng nanginginig na mga kamay ni Doña Remedios ang sobre. Ito ay isang imbitasyon na may pamilyar at eleganteng sulat kamay. Inaanyayahan ko kayong dalawa para sa isang huling hapunan ngayong gabi sa aking mansyon. Ito ang inyong huling pagkakataon upang humingi ng tawad bago ko tuluyang ipasara ang mga pinto ng kulungan para sa inyo. Huwag kayong mahuhuli. Nagmamahal, Althea Villanueva. Ang matandang babae, na sanay manghamak at manlait ng kapwa, ay naramdaman ang pag-ubos ng hangin sa kanyang mga baga. Ang inakalang alipin ay nag-imbita sa kanila sa isang huling salusalo at alam nilang ang ulam na inihanda nito ay purong katarungan at kawalan ng pag-asa. Babangon pa ba sila mula sa bitag na ito o tuluyan na silang lalamunin ng sarili nilang kasakiman? Ang napish, mahabang hapagkainan ng mga Villanueva ay nababalot ang nakakabinging katahimikan. Ilang gabi pa lamang ang nakalilipas. Ang silid na ito ay saksi sa panlalait at pang-aalipin kay Althea. Ngayon, ang bawat kagamitan sa ibabaw ng mesa ay kumikinang sa ilalim ng mamahaling chandelier, tila nagdiriwang sa pagbabalik ng tunay na reyna ng tahanan. Nakaupo si Althea sa kabisera, ang silyang matagal na inangkin ni Darius. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida, at sa kanyang daliri ay nakasuot ang singsing na diamante ng kanyang ina na matagumpay niyang nabawi bago pa man ito maibenta ni Clara sa black market. Nang bumukas ang malaking pintuan ng dining room, pumasok ang dalawang anino ng nakaraan. Wala na ang kayabangan sa tindig ni Darius. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng takot. Kasunod niya si Doña Remedios na pilit inaayos ang kanyang gusot na damit, nanginginig ang mga labi at hindi makatingin ng diretso sa babaeng minsang tinawag niyang basura. Umupo kayo, malamig na utos ni Althea. Ang kanyang tinig ay hindi sumisigaw, ngunit may dalang bigat na nagpapanigas sa mga tuhod ng mag-ina. Huwag kayong mag-alala, hindi ko hinaluan ng lason ang pagkain ninyo, hindi katulad ng inuming inihanda nyo para sa akin noon. Dahan-dahang naupo ang dalawa sa dulo ng mesa.
tila mga bilanggo na naghihintay ng kanilang sentensya. Inilapag ng mga bagong tauhan ng mansyon ang mga pinggan. Nang makita ni Darius ang nakahain, lalo siyang namutla. Ito ay kare-kare, ang paborito niyang ulam, ang eksaktong pagkaing ipinabuhos ni Doña Remedios sa sahig noong gabi ng kanilang anibersaryo. Althea, hiha, nanginginig na panimula ni Doña Remedios, pilit na ginagaya ang malambing na tono na ginagamit niya noon tuwing may kailangan siya. Pamilya pa rin tayo. Maaari ba nating pag-usapan ito ng maayos? Ako ang nag-alaga sa iyo sa loob ng 7 taon. Sana man lang ay may natira pang utang na loob sa puso mo para sa isang matandang katulad ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Hinawakan niya ang isang pilak na kutsara. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa kintab nito. Sa isang saglit, naalala niya ang panginginig ng kanyang duguang mga kamay habang namumulot ng basag na porselana sa sahig. Ngayon ang kanyang mga kamay ay makinis, malakas, at hindi na kailanman magpapadugo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Utang na loob. Mami, ang utang na loob ay ibinibigay sa mga taong nagbigay ng buhay at pag-asa. Hindi sa mga taong nagnakaw nito, sagot ni Althea, nang hindi inaalis ang tingin sa matanda. Kinuha niyo ang yaman ng ama ko, ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay, at ipinagpalit ako ni Darius sa isang babaeng hindi man lang siya kayang panindigan noong bumagsak kayo. Sabihin niyo sa akin, magkano ang halaga ng utang na loob na iyan para mabayaran ko na kayo ngayon din? Walang maisagot ang matanda. Yumuko ito umiiyak ng totoo sa unang pagkakataon dahil sa matinding kahihiyan at takot sa mga sindikatong naghihintay sa kanya sa labas. Tumingin si Darius kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Althea, please. Kinuha mo na ang kumpanya. Bawi na ang mga bangko sa lahat ng accounts ko. Wala na akong natira, pati ang bahay na ito ay sa iyo na. Ano pa ba ang gusto mong kunin sa amin? You already won. Palayain mo na kami. Hindi pa tayo tapos, Darius. Kalmadong wika ni Althea. Dahan-dahan niyang inilapit ang isang maliit na pelus na kahon patungo sa gitna ng mesa. Ang itim na kahon ay tahimik na dumulas sa ibabaw ng makintab na kahoy hanggang sa tumapat ito kay Darius. Buksan mo! Nanginginig ang mga daliri ni Darius nang abutin niya ang kahon. Nang mabuksan niya ito, tila naubusan siya ng hininga. Sa loob ay hindi alahas o dokumento ng kumpanya. Ito ay isang lumang bote ng gamot. Ang eksaktong boteng naglalaman ng mga puting tableta na ipinainom niya sa ama ni Althea bago ito mamatay. Saan mo nakuha ito? Nauutal na tanong ni Darius. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. Akala mo ba hindi ko ipapasuri iyan? Patuloy ni Althea at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nagkaroon ng lamat ng matinding pighati. Hindi gamot sa puso ang ibinigay mo kay Papa. Unti-unti mo siyang nilason para mapilitan siyang pumirma sa mga huwad na papeles bago pa man niya malaman ang totoo mong kulay. Pinatay mo ang ama ko, Darius, at ang buhay ay hindi nababayaran ng pera. Tumayo si Darius, ang upuan sa kanyang likuran ay marahas na tumumba sa sahig. Aksidente iyon, hindi ko sinadya. Sinunod ko lang ang utos ni Marco. Pagdadahilan ng lalaki, pilit na ipinapasa ang sisi sa pinsang traidor. Ngunit bago pa man magpatuloy ang pagmamakaawa ni Darius, isang nakakasilaw na kombinasyon ng pula at asul na ilaw ang nagsimulang mag-aninag sa malalaking bintana ng dining room. Ang matalim na alingawngaw ng sirena ng mga pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi, palakas ng palakas habang papalapit sa tarangkahan ng mansyon ng mga Villanueva. Napasinghap si Doña Remedios at napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa, halos mawala ng malay sa matinding panlulumo. Alam nila kung para kanino ang mga ilaw na iyon. Tinitigan ni Althea ang 2 taong sumira sa kanyang nakaraan. Ang hapunan ay tapos na, at ang oras ng paniningil ay dumating na. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang asawang nakaluhod na ngayon sa sahig at nagmamakaawa, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Kung makukulong si Darius at ang kanyang ina, ano ang mangyayari sa lihim na kasunduang nilagdaan ng kanyang ama bago ito mamatay? Isang dokumentong natuklasan lamang ng kanyang abogado kaninang umaga. Ang pates mga yapak ning mabibigat na sapatos ng mga awtoridad ay nagsimula ng umalingaw-ngaw sa labas ng pintuan. Ang barang mabibigat na yabag ng mga awtoridad sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila mga martilyong unti-unting nagpapako sa kabaong ng kayabangan ng mga naghari-harian. Bumukas ng maluwang ang pinto ng dining room at pumasok ang 3 pulis na may dalang mga posas at warrant of arrest. Ang mga anino nila ay mahahaba,
at nagbabanta sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Darius Imperial, inaaresto ka namin sa kasong murder at qualified theft. Malamig na pahayag ng nangungunang opisyal. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak na silid. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa hukuman. Tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Darius. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling tuxedo at laging nakataas ang noo ay gumapang sa sahig patungo kay Althea. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang laylayan ng itim na bestida ng asawa. Althea, please, maawa ka sa akin, hagulgol ni Darius. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Asawa mo ako, 7 taon tayong nagsama. Alam kong sa kabila ng lahat, may natitira pa ring pagmamahal dyan sa puso mo. Ginawa ko lang iyon dahil gipit na gipit ako noon. Gusto kong mapatunayan sa ama mo na karapat-dapat ako. Tiningnan siya ni Althea mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga daliri ni Darius at isa-isa itong tinanggal mula sa kanyang damit. Natila ba nandidiri siya sa paghawak ng isang nakakadiring insekto. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay namatay kasama ng mga basag na pinggang ipinapulot ninyo sa akin. Habang pinagtatawanan niyo ang aking pagdurusa, malamig na tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay humihiwa ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Hindi ka gipit, Darius. Naging sakim ka. Ikinulong mo ako sa sarili kong bahay at tinuring na alipin. Ngayon, mararanasan mo kung paano makulong sa rehas na hindi gawa sa ginto. Habang pilit na pinapatayo ng mga pulis si Darius upang pusasan, biglang sumigaw si Doña Remedios. Ang matanda, na kanina ay halos himatayin sa takot, ay mabilis na lumayo sa kanyang anak at lumapit sa mga pulis. Ang mukha nito ay puno ng pagkataranta, handang isakripisyo ang sariling dugo upang makatakas. Officer, wala akong kinalaman dyan. Siya ang nagplano ng paglason. Si Darius ang gumawa ng lahat. Inosente ako. Isa lamang akong matandang walang alam sa negosyo. Sigaw ni Doña Remedios, ang boses ay nanginginig sa pag-iinarte. Natigilan si Darius. Tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding gulat at pighati. Ang mismong babaeng kinampihan niya at pinagsilbihan ay handa siyang itulak sa bangin upang iligtas ang sarili nitong balat. Ang pagtataksil ng sariling ina ay ang huling dagok na tuluyang sumira sa natitirang katinuan ng lalaki. Mommy, paano mo nagagawa ito sa akin? Ikaw ang nagturo sa akin na kunin ang yaman nila, sigaw ni Darius habang kinakaladkad na siya ng mga pulis. Tumahimik ka, wala akong inuutos na pumatay. Bulyaw ng matanda, pilit na kumakawala sa katotohanan. Ngunit ang isa sa mga pulis ay humakbang palapit sa matanda at naglabas ng isa pang posas. Doña Remedios, kasama rin po kayo sa warrant bilang kasabwat sa pandaraya at pamemeke ng mga dokumento. Idagdag pa rito ang mga formal na reklamo mula sa mga pinagkakautangan ninyo sa kasino. Napasinghap ang matanda. Ang kanyang mga binti ay nanghina at siya ay bumagsak sa upuan. Nagsimula itong umiyak at magmakaawa, ngunit hindi na siya pinakinggan ng mga awtoridad. Habang kinakaladkad palabas ng mansyon ang mag-ina, pinanood lamang sila ni Althea. Narinig niya ang pagmamakaawa ni Darius at ang matutinis na sigaw ng kanyang biyenan na unti-unting naglalaho kasabay ng pagpasok nila sa mga sasakyan ng pulisya. Ang mga pinto ng kotse ay sumara ng marahas, at ang mga sirena ay muling umalingaw-ngaw palayo, dala ang mga taong minsang nagpabigat sa kanyang buhay. Naiwang mag-isa si Althea sa loob ng napakalaking silid-kainan. Ang katahimikan ay bumalot sa buong mansyon. Walang ingay, walang naninigaw, walang naguutos. Dahan-dahan niyang hinaplos ang silyang inupuan ng kanyang ama. Sa sandaling ito, akala niya ay sasabog ang kanyang puso sa labis na kaligayahan, ngunit isang malamig na kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang paghihiganti ay hindi nagbabalik ng mga patay, ngunit binibigyan nito ng pahinga ang mga kaluluwang naiwan. Isa itong panalo na may kasamang malalim na buntong hininga. Ang pinto ng dining room ay muling bumukas. Pumasok si Attorney Mendoza, dala ang kanyang lumang leather briefcase. Tumingin siya kay Althea at nagpakawala ng isang maliit na ngiti ng tagumpay. Tapos na ang paghahari nila, Althea. Ikaw na muli ang may-ari ng lahat. Wika ng matandang abogado habang lumalapit sa mesa. Salamat, Attorney Mendoza. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ang kaluluwa ni Papa. Sagot ni Althea,
Ang paningin ay nakatuon pa rin sa bakanteng upuan ni Darius. Ngunit huminga ng malalim ang abogado at ibinaba ang briefcase sa mesa. Binuksan niya ito at naglabas ng isang lumang envelope na may pulang selyo, ang selyo ng pamilya Villanueva. Althea, bago tuluyang nagpaalam ang iyong ama, mayroon siyang iniwang huling dokumento. Isang kasunduan na nilagdaan niya isang araw bago siya binawian ng buhay, panimula ng abogado. Ang boses ay nagdadala ng panibagong tensyon sa tahimik na silid. Hindi ko ito ipinaalam sa iyo kanina dahil kailangan munang maalis si Darius sa landas mo. Napakunot ang noo ni Althea. Lumapit siya at tiningnan ang envelope. Anong kasunduan ito, attorney? Akala ko ba ay nakuha na natin ang lahat ng hawak nila? Nakuha mo ang kumpanya at ang mga ari-arian, anak. Ngunit ang dokumentong ito ay hindi tungkol sa yaman, sagot ni Attorney Mendoza, habang seryosong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Tungkol ito sa isang pangako na ginawa ng iyong ama upang iligtas ang buhay mo. Isang lihim na nag-uugnay sa iyo sa lalaking sumundo sa iyo kagabi. Ang simoy ng hangin mula sa bukas na bintana ay tila nagdala ng panibagong misteryo, isang lihim na maaaring yumanig muli sa bagong tayong mundo ni Althea. Dahan-dahang pinunit ni Althea ang pulang selyo ng lumang envelope na inabot ni Attorney Mendoza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding kaba na tila pilit binubuksan muli ang isang sugat na akala niya ay naghilom na. Sa loob nito ay isang liham na isinulat ng mismong ama niya. Ang tinta ay bahagyang kumupas na ngunit ang bawat pamilyar na kurba ng letra ay tila bumubulong sa kanyang kaluluwa. Binasa niya ang unang linya at doon pa lamang ay gumuho na ang matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Mahal kong Althea, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay matagumpay mong nabawi ang iyong sarili. Patawarin mo ako, anak. Alam ko ang ginagawa ni Darius. Alam kong unti-unti niya akong nilalason. Napatigil si Althea. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Patuloy na ipinaliwanag ng abogado ang nilalaman ng kasunduan habang binabasa ni Althea ang liham. Ipinaliwanag ng kanyang ama na natuklasan nito ang malaking pagkakautang ni Darius at Marco sa isang mapanganib na sindikato sa Macau. Kung lumaban ang matanda noon at ipinakulong ang dalawa, ang sindikato ang maghihiganti at si Althea ang magiging unang target. Upang iligtas ang buhay ng kanyang nag-iisang anak, pumayag siyang inumin ang lason. Pumayag siyang magmukhang mahina upang isipin ni Darius na nanalo ito. Ngunit bago mangyari iyon, gumawa siya ng lihim na kasunduan kay Mr. Lorenzo upang itago ang tunay na yaman sa isang trust fund na ma-access lamang makalipas ang 7 taon. Sapat na panahon upang mabuwag ni Mr. Lorenzo ang sindikato at sapat na panahon upang tumibay ang pagkatao ni Althea. Ibinigay niya ang sarili niyang buhay para lang mabuhay ako, bulong ni Althea. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay may dalang matinding pasasalamat at pangungulila. Ang akala niyang kahinaan ng kanyang ama ay ang pinakadakilang sakripisyo na maaaring ibigay ng isang magulang. Ilang araw matapos ang gabing iyon, ang malamig na silid ng hukuman ay naging saksi sa huling kabanata ng kasakiman ng mga Imperial. Nakaupo si Althea sa unang hanay, suot ang isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kanyang malinis na hangarin. Sa kanyang tabi ay si Attorney Mendoza. Sa kabilang banda, nakaupo si Darius na nakaposas ang mga kamay at paa. Wala na ang mamahaling pabango at ang makintab na buhok. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay ligaw, tila isang hayop na nasukol sa isang masikip na hawla. Sa di kalayuan ay si Doña Remedios, tahimik na lumuluha habang yakap-yakap ang sarili, walang sino man na nagtangkang magbigay ng simpatiya sa kanya. Ngunit ang pinakamalaking dagok kay Darius ay hindi ang presensya ni Althea, kundi ang pag-akyat ng pamilyar na lalaki sa witness stand. Si Marco. Ang pinsang itinuring niyang kakampi sa lahat ng pandaraya. "Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?" Tanong ng kawani ng korte. "I swear," sagot ni Marco habang iniiwasan ang matalim na tingin ni Darius. Pumayag si Marco na maging state witness kapalit ng mas mababang sentensya at proteksyon mula sa mga sindikatong pinagkakautangan niya. Nang magsimulang magtanong ang piskal, walang pag-aalinlangang itinuro ni Marco si Darius bilang utak ng lahat. Si Darius Imperial ang nag-utos sa akin na ipasok ang pera ng kumpanya sa mga dummy accounts.
Siya rin ang bumili ng lason sa black market na ginamit sa tito ko, pahayag ni Marco. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tinakot niya ako. Sabi niya, papatayin niya ang pamilya ko kung hindi ako susunod sa mga plano niya. Wala akong magawa kundi sumunod. Sinungaling o yata. Biglang sigaw ni Darius. Tumayo siya, kinaladkad ang mabibigat na kadena sa kanyang mga paa upang sugurin ang saksi, ngunit mabilis siyang pinigilan ng dalawang bantay. Kalahati ng ninakaw natin ay napunta sa mga kasino mo. Ikaw ang nagdala sa akin sa mga sindikato. Pareho tayong may kasalanan, Marco. Huwag mo akong iiwan dito mag-isa. Hindi pinansin ni Marco ang pagwawala ni Darius. Nanatili siyang nakatingin sa huwes, patuloy na ibinibigay ang bawat detalye, bawat pangalan, at bawat dokumentong nagdirin kay Darius sa kasong pagpatay at pandaraya. Bawat salitang binitawan ng saksi ay tila mga huling pako sa kabaong ng kalayaan ni Darius. Pinagmamasdan ni Althea ang lahat ng ito nang may malalim na katahimikan. Nakita niya kung paano lamunin ang sariling kasakiman ang mga taong dating ng api sa kanya. Ang mag-inang naging alipin ng pera ay ngayon parehong ipinagkanulo ng mga taong inaasahan nilang magliligtas sa kanila. Wala nang sapat na salita para ilarawan ang pagkaawa at pandidiri na naramdaman niya para sa kanyang dating asawa. Matapos ang masusing paglilitis, ibinaba ng huwes ang mabigat na kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang malakas na kulog na tumapos sa 7 taong unos. Hatiol na panghabang buhay na pagkakakulong para kay Darius Imperial dahil sa patong-patong na kaso. Habang kinakaladkad palabas si Darius, nagtama ang kanilang mga mata. Wala nang pagmamalaki, wala nang galit. Tanging ang kahungkagan ng isang kaluluwang na wala ng lahat ang makikita sa mga matang lalaki. Naglakad si Althea palabas ng bulwagan ng katarungan. Ang sikat ng araw ay mainit na sumalubong sa kanyang mukha. Pikit mata niyang nilanghap ang hangin, isang hanging walang halong kasinungalingan o takot. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang maliit na puwang sa kanyang dibdib. Nakuha niya ang hustisya para sa kanyang ama. Naipakulong niya ang mga taong nanakit sa kanya. Subalit paano ba niya sisimulang buuin ang sarili niyang buhay na matagal nang nakalimutan? Paano naghihilom ang pusong 7 taong binalot ng pighati? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villanueva ay hindi na nakakabingi. Iba na ang ihip ng hangin sa mga pasilyo nito. Kung dati ay tila may mabigat na anino na laging sumusunod sa bawat hakbang ni Althea, ngayon ang bawat siwang ng bintana ay nagpapapasok ng dalisay na sinag ng araw. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, pinagmamasdan ang mga trabahador na isa-isang naglalabas ng mga muebles, mga mamahaling florera, at mga alpombrang nabahira ng kasakiman ni Darius at Doña Remedios. Itapon niyo ang lahat ng iyan o ibigay niyo sa mga nangangailangan. Malamig ngunit kalmadong utos ni Althea sa katiwala. Ayaw kong makakita ng kahit anong bakas nila rito. Palitan niyo ang mga kurtina ng mas maliwanag na kulay. Gusto kong makahinga ng maluwag ang bahay na ito. Habang pinapanood niyang ilabas ang paboritong silya ni Doña Remedios. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng 7 taon, ang mga kagamitang iyon ay naging piping saksi sa kanyang mga luha at pagdurusa. Ang pagtanggal sa mga ito ay tila pagtuklap sa mga tuyong langib ng kanyang mga sugat. Mahapdi ngunit kinakailangan upang tuluyang gumaling ang balat. Naglakad si Althea patungo sa lumang library ng kanyang ama. Doon, nadatnan niya si Lolo Ben na maingat na nagpupunas ng mga alikabok sa mga libro. Napangiti ang matanda nang makita siya at dahan-dahang inabot ang isang maliit na kahoy na kahon mula sa ilalim ng estante. Ito ay isang lumang music box na inakala ni Althea na matagal nang itinapon ni Darius. Nakita ko ito sa bodega noong 1 linggo hija. Itinago ko muna dahil alam kong hindi pa tamang panahon para makita mo. Wika ni Lolo Ben, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nanginginig ang mga daliri ni Althea nang abutin niya ang kahon. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at ang maliit na susi sa gilid ay kinakalawang. Inikot niya ang susi. Sa una ay walang tumunog, ngunit matapos ang ilang pilit, isang mabagal, putol-putol at malungkot na himig ang nagsimulang tumugtog. Ito ang paboritong kanta ng kanyang ama, ang kantang madalas nitong iparinig sa kanya noong bata pa siya kapag hindi siya makatulog. Ang putol-putol na musika ay tila sumasalamin sa kanyang sariling puso. Sugatan, nahihirapan,
ngunit patuloy na tumitibok. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa takip ng music box. Lolo Ben, nakuha ko na ang katarungan. Nakakulong na sila. Wala na ang mga taong nanakit sa akin. Nanginginig na bulong ni Althea, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Pero bakit ganito? Bakit parang may kulang pa rin? Bakit ramdam ko pa rin ang bigat sa dibdib ko? Lumapit ang matandang hardinero at marahang tinapik ang balikat ng dalaga. Dahil ang katarungan ay para sa mga nagkasala sa iyo, Althea. Ngunit ang paghilom ay para sa iyong sarili. Nakakulong na sila sa rehas na bakal. Pero baka naman ikaw ang patuloy na nagkukulong sa sarili mo sa rehas ng nakaraan. Tiningala ni Althea ang matanda, ang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Patawarin mo ang sarili mo, anak. Patuloy ni Lolo Ben, ang tinig ay tila isang malambing na ihip ng hangin. Patawarin mo ang sarili mo sa pagiging bulag, sa pagtitiis ng napakatagal, sa paniniwalang wala kang halaga. Hindi mo kasalanan na nagmahal at nagtiwala ka sa maling tao. Ibinigay ng ama mo ang buhay niya, hindi para manatili kang nakakapit sa galit, kundi para mabuhay ka ng malaya at masaya. Ang mga salitang iyon ay tila ulan na pumatak sa tigang na lupa ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang sinisisi ang sarili kung bakit siya nagpaloko. Ngunit ngayon, sa tulong ng basag na musika at ng mga salita ng isang matapat na kaibigan, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito ang pagkawasak ng kanyang mga kaaway. Ito ay ang kakayahang yakapin muli ang sarili at sabihing, sapat na. Tama na ang pagdurusa. Isinara ni Althea ang music box at niyakap ito sa kanyang dibdib. Pumikit siya ng mariin at sa unang pagkakataon, tahimik niyang pinatawad ang kaawa-awang bersyon ng kanyang sarili na umiyak sa kusina habang nagpupulot ng basag na pinggan. Pinalaya niya ang Althea na naging biktima at malugod na tinanggap ang Althea na nakaligtas. Kinahapunan, lumabas si Althea sa hardin. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na kalangitan. Malinis na ang mansyon. Ang mga nakalalasong alaala ay tuluyan ng naiwaksi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang malawak na lupain, naisip niya ang bilyon-bilyong pondo na nakapangalan sa kanya at ang malaking responsibilidad na kaakibat ng pangalang Villanueva. Hindi siya maaaring manatili lamang sa bahay na ito at magmukmok. Ang kanyang yaman, na minsang naging dahilan ng kasakiman ng iba, ay kailangang maging instrumento ng pag-asa. May isang huling plano na nabubuo sa isipan ni Althea. Isang hakbang na tuluyang maghihiwalay sa nakaraan at magbubukas ng panibagong bukas. At habang tinitingnan niya ang abot-tanaw, alam niyang ang pinakamagandang bahagi ng kanyang kwento ay magsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw ngayong umaga ay hindi na nakakapaso, kundi nagbibigay ng isang mainit at nakapapanatag na yakap. Sa labas ng isang bagong tayong gusali sa gitna ng makabago at maunlad na bahagi ng syudad, nakatayo si Althea. Suot niya ang isang simpleng ngunit eleganteng kulay perlas na kasuotan. Ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng banayad na hangin. Sa itaas ng malaking pintuang salamin ay nakaukit ang mga gintong letra, Don Arturo Villanueva Foundation. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagpapakulong kay Darius at hindi rin ang pagbawi sa kumpanya. Ang tunay niyang tagumpay ay ang paggamit ng yamang minsang naging dahilan ng kanyang pagdurusa upang maging sandata ng pag-asa para sa iba. Ang pondo ng pundasyong ito ay inilaan niya para sa mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at pandarahas sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Dito, binibigyan sila ng libreng tulong legal, masisilungan, at puhunan upang makapagsimula muli. Lumapit si Attorney Mendoza, may bitbit na 2 baso ng champagne, at inabot ang isa kay Althea. Sa kanyang likuran ay si Lolo Ben na nakasuot ng maayos na barong at may maaliwalas na ngiti. Kung nakikita ka lang ng ama mo ngayon, Althea, paniguradong siya na ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Wika ng abogado, ang boses ay may dalang matinding pagmamalaki. Sobra pa sa inaasahan niya ang ginawa mo. Ngumiti si Althea at pinagmasdan ang mga kababaihang naglalakad sa loob ng pasilidad. May mga ina na karga ang kanilang mga anak, may mga babaeng nag-aaral ng bagong kasanayan, at may mga matang dating puno ng takot ngunit ngayon ay may kislap na ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa kanila,
Ang 7 taon niyang pagiging bilanggo sa mansyon ng mga imperial ay hindi naging walang saysay. Ito ang naging pundasyon ng kanyang malalim na pangunawa sa sakit ng iba. Hindi ko ito magagawa kung wala kayong dalawa, Attorney Mendoza, Lolo Ben. Malambing na tugon ni Althea. Dati akala ko ang yaman ay sumusukat sa halaga ng tao. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ay ang kakayahang ibangon ang mga taong pinadapa ng mundo. Ilang linggo matapos ang matagumpay na pagbubukas ng pundasyon, nahanap ni Althea ang kanyang sarili sa gitna ng abalang paliparan ng Ninoy Aquino International Airport. Hawak niya ang isang tiket patungo sa Switzerland. Ito ang unang pagkakataon na aalis siya ng bansa ng mag-isa. Walang asawang nag-uutos sa kanya, walang biyenang nangmamaliit sa kanyang pagkatao. Ito ay isang paglalakbay hindi upang tumakas, kundi upang hanapin ang mga natitirang piraso ng kanyang sarili na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Habang naghihintay siya sa VIP lounge, tahimik siyang nagbabasa ng isang libro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang kanyang boarding pass mula sa pahina at nahulog sa makintab na sahig. Akma sana siyang yuyuko upang pulutin ito, ngunit isang malaking kamay ang mas naunang kumuha ng papel. Tumingala si Althea at sinalubong ang paningin ng isang lalaking nakasuot ng simpleng asul na suit. Ang lalaki ay may maaliwalas na mukha, magalang na ngiti, at mga matang tila nangungusap ng may buong paggalang. Isang matinding kabaligtaran sa mapanuri at mapanghamak na mga mata ni Darius. "I believe this is yours, miss." Wika ng Ginoo sa isang malalim at mahinahong boses. Inabot nito ang tiket ng hindi lumalampas sa personal na espasyo ni Althea. "Thank you," tipid ngunit taos-pusong sagot ni Althea habang kinukuha ang papel. Ang bahagyang pagdampi ng kanilang mga daliri ay hindi nagdulot ng kaba, kundi isang tahimik na paalala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Napansin ng lalaki ang pabalat ng librong binabasa ni Althea. "That's a beautiful book about finding one's soul in the mountains of Geneva. Are you heading there for business or pleasure?" "Healing," kalmadong sagot ni Althea. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. "I am going there to heal." Tumango ang Ginoo ng may malalim na pag-unawa. Tila ba sapat na ang isang salitang iyon upang malaman nito ang bigat ng kanyang pinagdaanan. "Then I hope the Swiss Alps give you the peace you are looking for. Have a safe flight, miss. Maybe our paths will cross again." Umalis ang lalaki at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng lounge. Pinanood siya ni Althea ng sandali bago muling ibinaling ang paningin sa malaking bintana kung saan nakikita ang mga eroplanong naghihintay lumipad. Wala siyang maramdaman na matinding pagnanasa na sundan ng lalaki, walang pagmamadaling humanap ng bagong pag-ibig. Ang presensya ng estranghero ay isang simpleng pangako ng kalawakan. Nasa labas ng mundong ginawaran ng pighati, may mga bagong mukha, bagong kwento, at bagong pagkakataong naghihintay. Nang marinig niya ang huling tawag para sa kanyang pag-alis, tumayo si Althea at naglakad patungo sa tarangkahan. Ang makina ng eroplano ay umugong ng may pambihirang lakas, tila sinasabayan ang pag-angat ng kanyang kaluluwa patungo sa mga ulap. Nang tuluyan ng umangat ang eroplano mula sa lupa, pikit matang sumandal si Althea sa kanyang upuan. Ang langit ay bukas at ang reyna ay tuluyan ng nakalaya. 3 taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Althea ang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang dating babaeng nakayuko at namumulot ng basag na pinggan sa sahig ay nakatayo ngayon sa gitna ng isang malawak at namumukadkad na hardin ng Don Arturo Villanueva Foundation. Ang simoy ng hangin sa hapon ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak na siya mismo ang nagtanim, mga rosas na walang tinatagong tinik ng kasinungalingan. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanyang harapan ay isang sulat na ipinadala mula sa pambansang bilangguan. Galing ito kay Darius. Sa loob ng 3 taon, hindi tumigil ang lalaki sa pagpapadala ng mga liham ng pagmamakaawa. Nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at naghahanap ng kapatawaran. Balita rin ni Attorney Mendoza na si Doña Remedios ay binawian na ng buhay sa loob ng kulungan matapos dapuan ng matinding sakit. Naiwan ng walang kahit isang kamag-anak na dumalaw sa kanyang huling hininga. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang papel, ngunit hindi na niya ito binuksan. Wala nang kirot sa kanyang dibdib. Wala nang galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. At higit sa lahat, wala na rin siyang nararamdamang tuwa sa pagdurusa
ng mga taong nanakit sa kanya. Tahimik niyang inilagay ang sulat sa loob ng isang kahon kasama ng iba pang mga lumang papeles. Napatawad na niya si Darius. Napatawad na niya ang kanyang biyenan. Ngunit ang pagpapatawad na ito ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. Naintindihan niya na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagputol sa tanikala ng puot upang hindi na nila makontrol ang iyong puso kahit nasa malayo sila. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, tuluyan niyang pinalaya ang kanyang sarili mula sa anino ng mga Imperial. Huminga ng malalim si Althea at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas, nahanap na niya ang matagal na niyang inaasam na kapayapaan. Ang katahimikan ngayon sa kanyang buhay ay hindi na nagdadala ng pangungulila, kundi isang mainit at nakapapanatag na yakap. Ang kapayapaang ito ay hindi niya natagpuan sa yaman ng kanyang pamilya o sa pag-ibig ng ibang tao, kundi sa mismong pagtanggap at pagmamahal niya sa kanyang sarili. Nabuong muli ang kanyang kaluluwa nang matutunan niyang siya ay sapat na hindi niya kailangan ng isang asawa o ng apelido ng iba upang magkaroon ng halaga. Tumingin siya sa mga kababaihang naglalakad sa paligid ng pundasyon, mga inang muling ngumingiti, mga babaeng natutong lumaban. Dito niya nakita ang pinakamalaking aral ng kanyang buhay. Isang aral na nais niyang ipamana sa lahat. Ang tunay na dangal ng isang babae ay hindi nabibili ng pera, at lalong hindi ito maaaring tapakan ng maling kahulugan ng utang na loob. Tahimik na bulong ni Althea sa hangin, tila kinakausap ang kaluluwa ng kanyang ama. Sa bawat babaeng nakakulong sa pang-aabuso at panlilinlang, huwag ninyong hayaang gawin kayong basahan ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang lakas para bumangon ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi sa sariling desisyon na piliing maging malaya. Gaano man kadilim ang gabi, palaging may umagang naghihintay para sa mga taong marunong ipaglaban ang kanilang sarili. Tumayo si Althea, ang kanyang puting kasuotan, ay sumasayaw sa banayad na hangin. Tinalikuran niya ang kahon ng mga lumang liham at naglakad patungo sa mga taong naghihintay sa kanyang tulong. Hindi na siya ang biktima ng nakaraan. Siya si Althea Villanueva, ang reyna na hindi na kailanman kukuha ng korona mula sa iba, dahil siya mismo ang nagtayo ng sarili niyang kaharian.